Ito yung itsura ng letter of authority na ini-issue ng Bureau of Internal Revenue or BIR sa mga taxpayers na subject sa tax audit investigation. So, pag na-issuean ka ng LOA, magtataka ka, tatanungin mo sarili mo, ba't ka nabigyan ng LOA? Di ba? Napapatanong tayo sa sarili natin, ba't tayo nabigyan ng LOA? So, in this ATC video po, pag-aaralan po natin ano yung dahilan kung paano or bakit po nabigyan ng letter of authority or LOA ng Bureau of Internal Revenue ang mga taxpayers. Okay? So, ito po yung pag-aaralan po natin yung legal basis natin. Revenue Memorandum Order number 6 Series of 2023 dated December 1, 2022. Okay? Ang subject niya po, updated and consolidated policies and guidelines and procedures for BIR audit program. Isa sa mga objective niya po ay to enhance taxpayers' voluntary compliance by encouraging the correct payment of internal revenue taxes through the exercise of the enforcement function of the Bureau of Internal Revenue. Enforcement function kasi ng BIR yung pag-i-issue ng LOA at pagkakandak ng tax audit investigation sa mga taxpayer. Pero hindi naman lahat ng taxpayer ay subject sa mandatory issuance ng LOA ng Bureau of Internal Revenue. Our company, ATC, hindi pa naman nabibigyan ng LOA. Just in case mabigyan, siyempre, meron tayong pag-aaralan. In general, all taxpayers are considered as possible candidates for audit. To cover such audit/investigation, electronic letter of authority or ELA or tax verification notice as applicable shall be issued. Hindi po kasi pwede mag-conduct ng tax audit ng BIR nang walang letter of authority na ibinibigay sa taxpayer or its authorized representative. Okay? So, isa sa mga dahilan po kung bakit kayo mabibigyan ng LOA ng Bureau of Internal Revenue is number 1, mandatory cases. And po, these are the transactions to which an audit is required as a condition precedent for the issuance of tax clearance, proceeding of claims for tax credit refund and other cases as may be identified by the Commissioner of Internal Revenue as priority target for audit/investigation. Ito yung kadalasan kong nai-encounter sa practice. Yung magsasara ka ng business establishment mo. Di ba? Magkuklose ka na ng business mo kasi lugi na, di ba? Lugi na, patagal na nakasara pero di pa nasasara formally sa BIR tapos isasara mo ngayon tapos mabibigyan ka ng LOA. Ito yung dahilan. Mandatory audit ka. Pero pansinin nyo, request for tax clearance of taxpayers whose sales or receipts for the immediately preceding year exceeds 3 million. So may threshold yung panagsara ka ng business mo, required kayo audit. Kapag nag-exceed daw ng 3 million or yung assets mo upon retirement exceed 8 million pesos. 3 million sales or 8 million pesos. So kung less than 3 million yung sales mo or less than 8 million yung gross assets mo in the previous year, hindi ka subject sa mandatory audit ng Bureau of Internal Revenue pa mag-close ka ng business mo sa BIR. Aside from the mandatory audit cases, may isa pa, yung priority audit cases. So, dalawang dahilan kung bakit ka may-issuean ng LOA ng BIR, mandatory tsaka priority audit cases. So, yung listahan niya, nandito naman nakalagay sa Revenue Memorandum Order number 6, Series of 2023. Pwede namin ibigay sa inyo yung kopya, hingin nyo lang sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center, at ibibigay po namin sa inyo yung kopya. Okay? Ito itong RMO 6 2023. Or you may research this on the website of the BIR. Type nyo lang, Revenue Memorandum Order number 6, 2023. Ang gusto ko lang emphasize this one, the policies and procedures, letter A. Only, ito po, naka-highlight na po, only tax returns of taxpayers registered within their jurisdiction, except tax returns related to one-time transaction, at those that match the selection criteria based on taxpayers' non-compliance risk are subject for issuance of ELA. So, dalawang conditions bakit ka may issuean ng LOA. Mandatory audit case, tsaka priority audit case. Hindi ka pwedeng i-audit ng BIR pag wala ka sa mandatory audit case o kaya naman sa priority audit case kasi malinaw naman dito. Those that match the selection criteria. Mga selection criteria kasi yon, yung mandatory audit case tsaka priority audit case. However, in practice, hindi nasusunod to. Okay? Hindi nasusunod to.
nabibigyan yung taxpayers pa rin ng LOA, wala namang dahilan dun sa LOA kung bakit siya inaudit. Ito po yung sample nating letter of authority from the Bureau of Internal Revenue in-issue sa taxpayer. Mapapansin nyo dito, inaudit yung kanyang January 1, 2019 to December 31, 2019 pursuant to Section 6A10C ng ating tax code. Wala yung selection criteria. Wala yung reason kung bakit ka inaudit ng Bureau of Internal Revenue at nabigyan ng letter of authority. Wala dito. So, pwede, kapag naka-receive kayo ng LOA, pwede nyo questionin, mag-file kayo ng letter sa regional director na pumirma na yung LOA to request ano yung selection criteria na na-meet nyo, bakit kayo na-issuean ng LOA pursuant to Revenue Memorandum Order Number 6, 2023 and other applicable revenue issuances ng Bureau of Internal Revenue. Kasi wala dito sa LOA yung reason bakit ka na-issuean ng LOA. Kasi malinaw naman dito sa number 4, Section 4, Policies and Procedures, letter A, and those that match the selection criteria based on a taxpayer's non-compliance risk are subjected for issuance of ELA. So kung wala ka doon sa selection criteria, dapat hindi ka na-issuean ng LOA. Bakit pala na-issuean ng LOA yung iba? Number 3. Diba kanina sabi ko, mandatory audit cases tsaka priority audit cases. May number 3 pa doon. Hindi nakasulat dito. Nangyayari sa practice. Yun yung bribe audit case. Okay? Yun yung mga taxpayers na mas pinipiling mag-bribe o maglagay under the table sa BIR examiners once they receive LOA from the BIR. Tama? Maraming ganyang cases, marami akong narinig ng ganyang cases. Ito lang, nangyari lang to recently. Meron tayong nahawakan na client at nag-down payment na siya sa atin ng consultation fee para tayo na mag-handle ng tax audit consultation sa kanya, tayo na mag-handle ng tax audit compliance niya, pero mas pinili pa niya na maglagay sa BIR examiners ng 800,000 pesos kesa mag-comply kami dun sa letter of authority na ibinigay ng BIR sa company nila. Nabigyan kasi sila ng LOA dahil nag-close sila ng business sa Bureau of Internal Revenue. So, nag-apply sila ng closure business, nabigyan sila ng LOA. Pero yung closure business nila, hindi pa napaprocess ngayon hanggang ngayon. So, iyan yung pangatlong reason kung bakit kayo mabibigyan ng LOA paulit-ulit ng Bureau of Internal Revenue. Bribe audit case. Okay? So, ang suggestion namin, pag naka-receive kayo ng LOA, pwede kayong sumulat sa BIR Regional Director na pumirma ng LOA para mag-request ng reason o bakit kayo na-issuean ng LOA, anong selection criteria yung na-satisfy ng company nyo based on the provision of Revenue Memorandum Order Number 6, 2023. Pwede nyo pong i-copy-paste tong Section 4, Policies and Procedures para maging legal basis reference nyo dun sa request na hinihingi nyo sa Regional Director. At kapag sumulat kayo sa Regional Director, highly recommended natin, i-copy furnish nyo yung opisina ng Commissioner of Internal Revenue, Department of Finance Secretary, pati yung Deputy Commissioner's Operations Group, yung mas mataas sa Regional Director. Yun yung mga mas matataas sa Regional Director para actionan yung letter ninyo. Kasi pag di nyo kinopy furnish yun, based on our experience, ini-ignore lang yung letter ng taxpayer, hindi iniintindi. Pangalawang tip namin, do not engage in BIR tax audit bribing. Okay? Do not bribe. Do not bribe any BIR officers na nagsasabi sa inyo na 800,000, 500,000, 1 million na lang yan para wala ka nang gagawin, kami nang bahala dito. No. Kasi once na naglagay kayo, nasa listahan na kayo ng mga taxpayers na naglalagay. Therefore, kung naglalagay kayo, merong mahihita sa inyo, merong magagatas sa inyo yung BIR examiners. At bibigyan kayo ng panibagong LOA for different taxable year naman. Kasi naglalagay kayo. May issuean kayo ng panibagong LOA na naman. For different taxable year. Ganyan nangyayari sa mga ibang taxpayers na nagko-consult sa atin. Ngayon, kung hindi nyo alam paano i-handle yung tax audit nyo, marami naman tayong mga lectures dito sa ating Facebook and YouTube channel na free. Yung iba free, yung iba may bayad. Just visit us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center lang. Ako yan naman ay sa ating YouTube channel, Accounting Tutorial Center. Marami tayong mga free discussion about BIR tax audit. Okay naman, pwede naman kayo mag-avail ng ating
RWB book BIR tax audit para mapag-aralan nyo from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment kung paano umiikot yung BIR tax audit investigation para hindi tayo nagbumukang basang sisiw kapag nabigyan na tayo ng letter of authority ng BIR. Okay? Marami tayong mga templates dito ng tax ng protest letter against the BIR tax assessment. Pag-aaralan natin dito yung actual BIR tax audit from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. Marami tayong mga kopya dito ng assessment notices and LOA, mga actual cases na pag-aaralan natin para just in case ma-encounter nyo yung tax audit o meron ka existing tax audit, pwede nyo handle ng sarili ninyo. Ngayon, hindi nyo ito babasahin para mapag-aralan kasi very highly technical yung mga terminologies dito. In-explain natin to through our ATC videos exclusively on our website. I-access nyo sa ating website using your book number na makikita nyo sa loob ng ating RWB book. Pipicturean nyo lang yon, tapos isend nyo sa ating sa Facebook page natin para i-activate natin yung RWB book nyo on our website at ma-access nyo na yung ating exclusive ATC videos anytime, anywhere, kapag-aaralan nyo na siya. Mag-aral tayo, huwag tayong lagay lang ng lagay, bribe lang tayo ng bribe kasi yan yung number one case na nakikita ko in my practice of profession na dahilan kung bakit nabibigyan lagi ng letter of authority ang isang taxpayer ng Bureau of Internal Revenue. Kasi naglalagay ka. Okay? It's about time na pag-aralan natin yung ating tax audit compliance para makapag-comply tayo, mapasa yung books of accounts. Kapag hindi tayo agree, pwede tayo mag-file ng ating protest. Ganun naman, hindi naman namin sinasabi na lumaban ka eh. Kasi ang sinasabi ng iba, pag lumaban ka, pag-iinitan ka. Hindi. Pag naglagay ka, doon ka pag-iinitan kasi bibigyan na panibagong letter of authority for different taxable year. Okay? Kaliwanag po ba? Ang sinasabi namin dito, mag-aral ka para makapag-comply tayo. Hindi tayo makakapag-comply if in the first place, we do not know how to comply. Mag-aral po tayo. Okay? So you may message us on our Facebook page for more detail how to order, or you may check our website hccbebe.com. Tapos nandun yung ating mga iba't ibang available na RWB books. Pre-delivery tayo within the Philippines. And you may check the link on sa ating description for more details po. And if you want to learn more kung paano yung takbo ng tax audit from LOA to FDDA for free, check our next video, yung BIR tax audit in 30 minutes or less. Panoorin niyo po, libre po yan, wala pong bayad. Okay? Bye-bye! See you sa next video natin!